Sara Diskaya at iba pang akusado mula DPWH Davao Region binasahan na ng sakdal ng Special RTC Court sa Lapu-Lapu City, Cebu, kaugnay sa kanilang mga kasong graft and malversation of public funds. Ito ay kaugnay sa 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Jessa Agua Ilana na Radyo Pilipinas Cebu sa sentro ng balita. Jessa. Naomi naghain ng not guilty plea ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya at siyam na iba pang akusado sa sinasabing ghost flood control project sa Davao Region na nagkakahalagang 96.5 million pesos. Alas 10 ng umaga, Martes, Enero 13, isinagawa sa loob ng sala ng RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu ang arraignment para sa dalawang kasong paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds. Pawang not guilty plea ang inihain ni Cesara Sara Diskaya, Maria Roma Angeline Raymando ng St. Timothy Construction at 8 mula sa DPWH Davao Region na sina District Engineer Rodrigo Larete, Assistant District Engineer Michael Awa, Joel Lumogdang na siyang OIC Chief Construction Section, Harold John Villaber, Project Engineer, Rafael Fonilan na siyang Chief ng Quality Assurance Section, Josephine Valdez na Hepe ng Planning and Design Section, Sanulfo Flores na siyang Chief ng Maintenance Section at Zar Ryan Ubungit na siyang Chief ng Finance Section. Mula sa Lapu-Lapu City Jail Male at Female Dormitory, dinala ang 10 sa sala ni Judge Nelson Leco sa RTC Branch 27 ng Lapu-Lapu City para sa arraignment ng kanilang kaso. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng mga akusado na ibasura ang kaso laban sa kanila, maging ang kahilingang ibalik ang kustodiya ng mga ito sa NBI mula sa Lapu-Lapu City Jail na nasa pamamahala ng DJMP. Nakatakdang isagawa ang pre-marking of evidence ngayong January 27 habang ang pre-trial conference naman ay gaganapin sa February 3, 2026. Ayon sa kanilang mga abogado, patuloy nilang hihilingin sa korte na pagbigyan ng kanilang kahilingan na ibasura ang kaso laban sa 10 na iniuugnay sa questionable infrastructure project sa Davao Region, maging ang nungkahing personal na suriin ng korte kung tunay bang ghost project o hindi ang nasabing proyekto. Mula sa Cebu, Jessa Agua Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa Integrated State Media. Maraming salamat, Jessa Agua Ilana.